Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dalaga na ilang taon lang nawawala ang ama. Nang makakuha siya ng mga palatandaan, sinuong niya ang mapanganib na paglalakbay upang malutas ang misteryo. Ang pelikulang ito ay ang American action-adventure film na ipinalabas 2018 na pinamagatang Tomb Raider. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Sa simula ng istorya, si Lara Croft ay nakikipaglaban sa kanyang buhay sa isang fighting match, ngunit sa kasamaang palad natalo ito sa laban. Si Lara ay nagtatrabaho din bilang part-time sa isang food delivery. Sa kanyang pinaghatidan ng pagkain narinig niya ang isang karera ng bisikleta na may malaking premyo pag siya ang nanalo. Sumali si Lara sa kanila bilang siya ang hahabulin ng mga siklista. Pag nagawa niyang hindi makuha ang nakalagay sa likuran ng bike sa kanya mapupunta ang premyo. Mabilis na tinakbuhan ni Lara ang mga kalahok sa karera para hindi maabutan. Upang makatakas sumakay ito sa napadaan na sasakyan at nang makalayo bumaba na siya, ngunit nakita pa din ito pero nagawa niya ding matakasan. Biglang may nakita itong lalaki na naglalakad at naalala niya ang ama na 7 taon nang nawawala. Muntik na siyang tumama sa nakaparadang sasakyan subalit dumiretso ito sa napadaan na pulisya. Maya-maya pa sa presinto, ang totoo anak siya ng mayamang negosyante. Ang business partner ng ama na si Anna Miller inayos ang problema ni Lara para makalabas at kinumbinsi na tanggapin na ang kanyang mana, pero tumanggi ang dalaga dahil naniniwala siyang buhay pa ang ama. Kinabukasan nagpunta si Lara sa kumpanya na pagmamay-ari ng ama, napagkamalan siyang taga-deliver pero nang malaman ang pangalan niya nagbago ang tono ng front desk. Pirma niya na lang ang kailangan para makuha ang kanyang mana, ngunit may inilabas ang abogado na iniwan daw sa kanya ng ama na isang puzzle. Hindi na nakapirma si Lara dahil mas interesado siya sa bagay na walang kahirap-hirap nitong nabuksan. Nakalagay sa loob ang litrato niya kasama ang ama at mayroong nakasulat patungkol sa huling hantungan. Agad binisita ni Lara ang dati nilang mansyon para puntahan ang libingan ng ama. May nakita siya doon na susi anak Asya ang iniwang susi sa kanya. Pagbukas natagpuan niya ang sikretong silid ng ama kung saan mayroon itong ginagawang pananaliksik. Napanood niya sa isang video na ginawa talaga ng ama para sa kanya kung sakaling mahanap niya ang lugar, upang ibili na sirain ang lahat ng pananaliksik nito patungkol kay Hamiko ang makapangyarihang reyna noong unang panahon upang pigilan ang isang matinding sakuna sa mundo. Ganun pa man, sinuri ni Lara ang pinagkakaabalahan ng ama. Sa halip na ipapasunog sa kanya ang lahat naging interesado ang dalaga dito at nagbalak na puntahan ang nasabing isla. Dahil sa kakulangan sa pera, ibinenta niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ng ama na nagmula pa sa Japan. Maliit lang ang perang inalok sa kwintas ngunit walang magagawa si Lara dahil ayun lang ang pera na mapagkukunan para sa gagawing paglalakbay. Sumunod nito nagpunta si Lara sa Hong Kong upang hanapin ang barko na magdadala sa kanya sa isla na kontak noon ng ama. Pinagtanong-tanong niya sa mga taga roon ang nagngangalang Lauren ang kapitan ng barko. Ilang kabataan ang lumapit sa kanya at nag-alok ng tulong, ngunit nanakawan lang pala siya ng mga ito na agad niyang sinubukang habulin. Muntikan nang matakasan si Lara pero nakahanap ito ng daan upang makahabol sa kanila at nabawi ang bag. Subalit naglabas ng patalim ang mga ito, tumakas na si Lara sa pagtawid sa kabila sakto namang nasa malapit ang hinahanap niyang barko, tumakbo na siya patungo roon upang humingi ng tulong pero walang tumugon. Na-corner siya ng mga kabataan buti na lang lumabas si Lauren na lasing na naman kaya nagtakbuhan na ang mga ito at pati siya pinapaalis. Sinubukang makiusap ni Lara dahil siya ang pakay nito pero patuloy siyang pinapaalis hanggang sa mawala ng malay ang kapitan. Nang mahimasmasan pinakita ni Lara ang sulat ng kanyang ama at lumabas na ama ni Lauren pala ang hinahanap nito na hindi niya rin alam kung nasaan na. Hinala nilang pareho magkasama ang kanilang ama. Sa pananaliksik ni Lara sa mga dokumento ng ama tungkol sa Hamiko alam niya na ngayon kung saan ito matatagpuan. Ngunit masyadong delikado ang lugar kaya hindi sumang-ayon si Lauren dahil wala din naman na siyang pakialam sa ama na ang totoo itinatago niya lang. Hinala ni Lara na talo ito sa sugal kagabi, nakahanda siyang bayaran ito kung dadalhin siya nito sa isla, tatanggi pa sana si Lauren pero pumayag din ito kalaunan. Nagsimula silang naglakbay sa malawak na karagatan patungo sa mapanganib na isla. Sa pagpapatuloy ng pananaliksik na intindihan na ni Lara ang ama at natunton ang eksaktong lugar ng isla. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakaranas sila ng maalong karagatan na ang ibig sabihin malapit na sila sa isla.
hindi madali ang makalapit dito dahil sa malalaking bato dahilan ng nasira ang kanilang bangka. Idineklara na ng kapitan na iwan ang bangka dahil ayaw nang gumana, habang unti-unti silang nilalamon ng dagat bumalik si Lara para makuha ang gamit at sa tulong ni Lauren nakalabas sila. Subalit sa sobrang lakas ng alon nawasak ang bangka at nagkahiwalay ang dalawa, pero nagawang makapunta ni Lara sa pampang ng isla ngunit may umatake sa kanya. Nang magising ito, hawak na siya ngayon ng nagngangalang Matthias Vogel ang karibal ng ama niya na naghahanap din kay Hamiko at inamin na siya ang pumatay kay Richard. Si Matthias ay miyembro ng Trinity, isang organisasyon na hinahanap ang libingan ng Reyna sa kadahilan ng balak gawing armas ng organisasyon ang kapangyarihan ng Hamiko. Puspusan ng grupo sa paghahanap sa isla sa pamamagitan ng kanilang mga alipin at kabilang na ngayon ang dalawa, ngunit dahil sa libro na dala ni Lara nalaman na ni Matthias ang kinaroroonan ng libingan. Agaran sila lumipat ng ibang lokasyon sa ibang bahagi ng isla, napag-alaman na ang mga alipin ay mga mangingisda na napadpad sa lugar, hindi nagtagal narating na nila ang mismong nakaguhit sa larawan kung saan dito matatagpuan. Habang naghahanda ang lahat, nagpasimuno si Lauren ng pag-aaklas ngunit si Lara lang ang nakatakas na hinahabol ng mga tao ni Matthias pero nagawa nitong makatalon sa ilog. Inanod si Lara ng napakalaking ilog, subalit ang dulo pala nito ay isang napakataas na talon na siguradong ikakamatay niya pag nahulog, buti na lang nagawa niyang makakapit sa lumang eroplano na nakasabit. Ngunit masyado na itong luma para sa bigat niya, tumalon si Lara sa kabila sa pag-asang makaligtas pero unti-unti ring bumabagsak ang eroplano, buti na lang may nakuha siyang parachute at sa kabutihang palad na gawa nitong makaligtas kahit papano. Bumalik si Lara sa baybayin ngunit malabo na siyang makaalis ng isla, kinagabihan nang nagising siya biglang may umatake sa kanya na tao ni Matthias, pilit niya itong nilabanan hanggang sa nagawang mapatay ang lalaki na napilitan na lang siyang gawin. Matapos nito tumakbo na siya upang maghanap ng mapagtatagwan, nang may makita siyang tao sinundan niya ito sa itaas ng pangpang at narating ang isang kuweba na ikinagulat niyang makita doon ang ama. Hindi siya nakilala nito kaya ipinaalala niya ang dati nilang ginagawa. Nanghihina na din siya sa tama buti na lang naroon ang ama at agarang nilunasan ang sugat ng dalaga. Kinabukasan, natagpuan na ni Matthias ang libingan na ilang taon na nilang hinahanap, at agarang pinaalam sa organisasyon upang magpadala ng masasakyan. Kaya naman pinili ni Richard na manatili sa isla upang iligaw ang grupo ni Matthias na mahanap ang libingan, ngunit nalaman niyang hindi pala sinira ng anak ang kanyang pagsasaliksik. Ilang taon niyang pinuprotektahan ang libingan upang hindi makawala ang sumpa ni Hamiko pero ngayon mawawala lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Walang ibang hangad si Lara kundi ang malaman ang nangyari sa ama ngunit mas iniisip ni Richard ang kaligtasan ng mundo. Wala ding ibang paraan para makaalis ng isla kundi gumamit ng satellite phone para makatawag kaya nagdesisyon si Lara na kumuha. Dahil dito nagplano si Lara na magnakaw ng telepono, palihim siyang pumasok sa kuta ng grupo para makakuha ngunit biglang dumating si Matthias. Lumabas na muna si Lara para magtago pero nakita niya doon si Lauren. Nang makita siya nito nagsimula sila ng pag-aaklas laban sa grupo ni Matthias para makatakas. Nagawang makakuha ni Lara ng kanyang pakay ngunit nang paalis na nakita nito ang ama sa pintuan ng libingan, nahuli ni Matthias si Richard na napag-alamang naroon lang pala ito sa isla at ginawang bihag upang mabuksan ang pintuan, sa kabila ng mga babala ni Richard na maaaring wawasak sa sangkatauhan. Dumating doon si Lara at iniligtas ang ama sa muntikang kamatayan, ngunit ginamit ni Matthias si Richard upang mapasuko si Lara kahit pa gusto ng isakripisyo ng ama ang kanyang buhay upang hindi mabuksan ang libingan. Napilitan na si Lara na buksan para sa kaligtasan ng ama, mahusay ito sa mga palaisipan kaya matagumpay nilang nabuksan ang lagusan na gumawa ng butas. Pumasok sila sa loob na napakalawak na kuweba na posibleng maligaw, subalit hindi pala iyon ang problema dahil may nag-aantay sa kanilang maraming patibong sa loob. Hindi madali ang paghahanap matapos may tatawiran pang malawak na bangin na noon pa man libo-libo na ang namatay. Gumamit sila ng hagdan at si Lara ang naunang tumawid na nagawa niya rin kabilang ang lahat. Sumunod na pagsubok biglang nauubos ang kanilang inaapakan, mayroong palaisipan na dapat nilang malutas bago maubos ang pwede nilang pagtungtungan. Nataranta na ang lahat buti na lang nagawang malaman ni Lara ang sagot bago sila mahulog at sa likod nito may natagpo ang templo sa ilalim. Samantala, si Lauren kasama ang mga nakatakas na alipin nagkasundo na bumalik upang iligtas si Lara. Nakarating na din ang grupo sa libingan at nalaman kung gaano kadami ang nagsakripisyo ng buhay para sa kanilang reyna.
Hindi nagtagal ay nakita na din nila sa wakas ang libingan ni Hamiko. Sinubukan pa din itong pigilan ni Richard pero talagang ayaw magpaawat ni Matias at pinabuksan sa tauhan ang kabaong. Nakita nila itong buo pa, pero unti-unti ring naging kalansay na iniisip nilang normal lang kagaya ng ibang tao. Pinaghanda na agad ni Matias ang mga tauhan para sa pagkuha ng katawan. May napansin naman si Lara sa mga larawan na ang Reyna mismo ang nagdala ng sarili niya sa lugar at napagtanto na sinakripisyo nito ang buhay upang protektahan ang mundo sa sumpa na dala niya. Ngunit itinuloy pa din nila kung saan bigla itong tumayo at bumalik din sa paghiga. Ang tauhan ni Matias na nakahawak biglang may kung anong kumalat sa katawan at naging mabagsik na halimaw. Nang atakihin si Matias, pinatay niya ito gamit ang baril na hindi maipaliwanag ang nangyari. Napagtanto niyang ito ang hinahanap ng organisasyon habang pinipigilan pa din siya ni Richard, pero itinuloy pa din ito ang pagkuha ng buto sa Reyna na siguradong wawasak sa mundo. Sinubukan namang lumaban ng mag-ama sa grupo upang pigilan, tumakas na si Lara na hinabol ng tauhan nito habang naiwan ang dalawa na nagpapalitan ng putok ng baril, ngunit inatake si Richard ng naging halimaw at nagawang mapatay subalit pati siya nasugatan. Sa mga oras na iyon natagpuan na si Lara ng tauhan ni Matias sa kanyang pinagtataguan, sinubukan niya pa din itong takasan tamang-tama naman nakaapak siya ng patibong at dahil doon nagawa niya itong mapatay. Nang balikan ng ama, ayaw nang sumama ni Richard dahil magiging halimaw na din siya at pinapipigilan na lang sa anak si Matias na makalabas. Hindi pumayag si Lara na iwan ang ama dahil ngayon na lang ulit sila nagkita pero pinilit na siya ni Richard dahil nauubos na ang oras nito at ipinaintindi ang mga dapat niyang gawin. Napilitan ng umalis si Lara habang balak namang pasabugan ni Richard ang kuweba. Nang maabutan niya si Matias, pinigilan niya itong makatawid sa kabila ngunit nahirapan siyang kalabanan ito. Pilit lumalaban si Lara hanggang sa may hulog nito ang tulay nang hindi na ito makatawid. Galit na galit si Matias sa ginawa niya at tinangkang patayin si Lara, buti na lang pinasabog ni Richard ang sarili. Doon na nakabawi si Lara at ipinakain kay Matias ang kinuha niyang parte ng Reyna. Unti-unti itong naging halimaw at doon na siya inihulog ng dalaga sa bangin. Paguho na ang lugar kaya nagmadali na si Lara na makatawid sa kabila na muntikan na nitong ikinahulog. Nagawa niya ding makaakyat at tinahak ang kanilang dinaanan sa pagpasok habang gumuguho ang buong lugar. Sa labas ang mga kasamahan ni Lauren hinahanap si Lara sa mga guho, hindi nagtagal na tagpuan niya din ito na nakaligtas at agarang tinulungang makalabas, ngunit malungkot ang dalaga na tuluyan nang nawala ng ama. Maya-maya pa may dumating na helicopter na dapat sundo ni Matias, hinayjack nila ito upang makaalis sa isla kasama ng lahat na makauwi sa kanya-kanya nilang pamilya. Pagbalik sa London, pinirmahan na ni Lara ang kanyang mana mula sa kumpanya na iniwan ng ama, ngunit nadiskubre nito na kabilang ang Trinity sa Crofts Holding. Nagsagawa siya ng investigasyon at hinalang si Anna ay kabilang sa Trinity, na nagmanipula sa kanya para tanggapin ang mana upang makontrol nito ang Trinity na matagal nang iniwan ng ama. Sa huli, bumalik si Lara sa pinagbentahan ng kwintas upang mabawi, bumili din ito ng armas na magagamit sa kanyang susunod na misyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!